After ilaglag ng Nuggets ang Clippers habang papasok ng locker room si Russell Westbrook, sinabi niyang nagkamali ng pinili ang Clippers. Pinatamaan niya yung dati niyang team. Kung si Butler dati merong Tobias Harris, si Russell Westbrook naman merong Chris Dunn. Siya kasi yung ipinalit sa kanya ng Clippers nang i-trade siya papuntang Utah Jazz na binitawan din siya at napunta naman ng Denver Nuggets. Nag-average si Westbrook sa first round ng almost 14 points, 5 rebounds, 3 assists, 43 and 41% at nasa pinakamataas niyang efficiency sa career sa postseason, 53%. Gumanda ang shooting ni Westbrook, bumaba naman ang layup niya. Samantalang si Chris Dunn non-impact sa Clippers na merong 6 points, 3 rebounds at 1 assist per game. Kaya naman inalis nun si Westbrook at tinrade paalis ng Clippers dahil sa contract para ma-retain nila si James Harden. Kasama din doon yung kontrata ni Paul George na hindi rin naman nagkasundo at umalis na lumipat ng Philadelphia. Saka gugustuhin pa ba ni Westbrook sa Clippers nun ay inaayawan na nga siya ng team at sinisisi pa kapag nagkakamali kumpara sa Nuggets na mas accepted siya dun. Pero kahit hindi naman to sinabi, mas ikukunik ko pa kay James Harden kasi nga mas pinili siya at mas binigyan siya ng kontrata kumpara kay Russell Westbrook. Mas may appeal yun kesa nagtampo itong si Russell Westbrook kay Chris Dunn na isang pillar sa trade. Mas willing pang i-retain ng Clippers si Harden at si PG pero siya hindi. Si James Harden naman hindi nakipag-usap sa media after ng talo ng Game 7. Umalis agad siya ng arena na hindi nakipag-usap sa kahit anong media o reporter. Katulad lang din na nangyari nung last year at last year na nawawala siya kapag playoffs. Meron lang siya sa Game 7 na 7 points, 5 rebounds at 13 assists. Chris Paul number yon, hindi Harden number. Ang hinahawakan ni Harden ngayon ay hindi pa siya nakakamintis ng playoffs pero lagi naman siya nalalaglag kapag postseason. Mukhang magkakatotoo pa yung sinabi ni Kobe na yung style ni Harden hindi mananalo ng championship. Umiigsi na rin yung championship window ni Harden dahil by August magiging 36 years old na siya. Meron pa siyang player option sa off-season. Sa Clippers, meron siyang $36 million. Pwede pa siyang makapirma na extension pero dahil sa devastating na talo ng Clippers, naging questionable ang future ni Harden para sa LA. Pati si Coach Tyronn Lue damay. So yung sinasabi kasi niyang the system or siya yung sistema, may problema kasi doon dahil hindi niya kayang mag-lead ng isang team. Pwedeng last year ni Harden sa Clippers. Sa off-season kasi papasok din doon yung Giannis trade sweepstake. Hindi naman masyadong binabanggit ang Clippers doon pero by contract sila yung isa sa mga team na willing gumastos sa gaya ni Giannis. Ilang taon na silang lagpas sa tax at hindi naman sila lumalagpas ng first round. Tinitingnan din doon yung asset ng Clippers na wala silang pamalit dahil nasa OKC at Sixers yung mga rights na mga draft picks nila. 2030 pa sila magkakaroon kung may mundo pa nun at dun pa posible makabawi ang Clippers. Pero sa gaya ni Giannis, mahirap palagpasin yun. Si Kawhi naman ibinalik sa kanya ng mga fans kung bakit hindi niya pinili ang Lakers noong 2019 at tinadtad siya ng mga comments at pangaasar. Yung pagkalaglag niya pa na pinalagpas pa ni Kawhi yung potential dynasty sa Lakers kasama si Anthony Davis at si LeBron. Nabase sa mga fans na kung pinili ni Kawhi ang Lakers, meron siyang 4 or higit pang championship. Pero kay LeBron talaga nakakonek yun. Good decision kasi yung ginawa ni Kawhi noong 2019 na Clippers ang pinili niya dahil siya ang may control sa team. 3 prime player din na hindi daw maintindihan ng mga fans bakit hindi pumunta si Kawhi sa Lakers. Pero kung titingnan yung 2019, sinong player doon na magpapababa ng kontrata? Mga max contract player yun. Isa pa, yun din ang isa sa reason kung bakit hindi lumapit or lumipat pala si Kawhi sa Lakers dahil posible siyang magpababa ng kontrata nun at hindi rin willing magbayad ng tax ang Lakers nun. Isa pa, hindi rin siguradong makukuha si AD kung si Kawhi ay nag-sign sa LA.